Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong latest post ni Attorney Rowena Guanzon 40 minutes ago. Sabi niya, ikulong si BBM, Romualdez at Saldico. Hindi pwede isa lang sa kanila o dalawa. Dahil sabi niya, may nag-utos dyan, isang nag-utos. May nagplano at may trumabaho. Tapos. So, ang tanong, ang trumabaho, sigurado si ano? Ang trumabaho, si Saldico. Based sa kanyang testimony, siyang gumalaw eh. So may nag-utos and then may nagplano. So tatlo sila, BBM, Romualdez, Saldico. Ang trumabaho, si Saldico. Ang nag-utos, ang Pangulo. So sinong nagplano? Si Romualdez ba? I don't know. Hindi naman klinaro ni Attorney Rowena Guanzon. Basta tatlo ang gusto niyang ipakulong. Hindi pwedeng isa o dalawa, silang tatlo. Dahil sa nag-utos, nagplano at trumabaho. So ngayon, nagsalita na ang trumabaho. So anong masasabi niyo? Agree ba kayo dito sa pahayag ni Senator Guanzon? Mangyayari ba ito? Well, magbasa tayo sa mga comments, ano? Okay, sandali Comments. Bonso. Lahat ng nakinabang walang sasantuhin. Almira Mira. Ano ba naman to? Yes, pakisali si First Lady. Ano naman ang kinalaman ni First Lady? Joseph Dimano, by far the best post of the day. Mon Art, lahat ng congressman na nakinabang sa nakawan, walang papalampasin lalo na ng mga maingay at kung sino-sino ang itinituro. Nover Villa Carlos, dapat dyan di lang corruption ang kaso, multiple murder din, failure to deliver the projects. Reso Square, isama din yung asawa. Bakit napasama ang asawa? Okay. Ang tingin ko dito, opinion ko lang, walang makukulong ni isa man sa kanila. That's my view, analysis, point. Walang makukulong. Bakit? Saldico, hindi naman yun babalik. Doon na yun. Kasi nga, ayaw man nilang pabalikin, ayaw man nilang i-cancel ang passport. I don't know kung itong pagsalita ni Saldico ay baka magbago ang pasya ng palasyo. Kasi nung nag-press con ang Pangulo, nung tinanong siya ng media, bakit hindi i-cancel ang passport ni Saldico? Ang sagot ng Pangulo wala pa namang kaso. Paano mo i-cancel? Dapat sundin ang due process. Parang ganon. So ngayon, nagsalita na siya at tinuturo ang Pangulo. Baka ang resback ng palasyo is, sige na, i-cancel yun ang passport para pilitin. Kaya lang, kung pilitin nilang pabalikin, edi lalong, kasi kung babalik si Saldico at mag-oath siya, may value na ang kanyang magkakaroon na ng value ang kanyang sinasabi. Sa ngayon kasi, puros kwento lang. Na tama naman ang sabi ni Senator Lacson na there is no probative value dahil puros kwento.
So tingin ko, hindi pa rin ika-cancel ng administrasyon ang passport ni Saldico para hindi siya uwi at mag-oath-taking na, kasi napaka grabe ang kanyang akusasyon dahil presidente na ang kanyang tinatarget. So, yung part to sa kanyang maklaro na natin na sa 100 billion na ipinasingit ng Pangulo, 25 billion ang talagang pakinabang ng Pangulo nakuha niya mismo. Yun ang naintindihan ko sa kanyang part 2 na pasabog. Hindi naman yung 100 billion ay napunta lahat sa Pangulo. Ang clear money na napunta sa Pangulo is 25 billion. So, again, these are just allegations. It does not hold any value in court of law, but ang labanan ngayon is court of public opinion. So, ang mga karamihan, mga loyalists, mga kakampings, dinidismiss ang allegation ni Saldico. Wala yan. So, tayo ng mga DDS, ako, personally, naniniwala ako sa sinasabi ni Saldico dahil nagtugma-tugma sa sinasabi ng iba pa. Lalo na yung sinasabi ni Orly Gutesa, sinasabi ng mga district engineers, ng mga contractors, pinatutuhanan ni Saldico. So, connecting the dots, yun na, pasabog ni Saldico. Kaya, noong una, naiinis o nagagalit ako kay Saldico. Ngayon, nandun na yung awa. Kasi, sa mga binabanggit, itong post ni Atty. Rowena Guanzon, may nag-utos, may nagplano, may nagtrabaho. So, si Saldico nagtrabaho lang, inutusan lang. So, sa tatlo, siya ang least guilty. Kaya, naawa na rin ako. Sana, nasa malabuting kalagayan palagi si Saldico para hintayin pa natin yung kanyang part 3. Baka may part 4, 5. Napaka-exciting na ngayon ang development sa political situation sa ating bansa. So, good luck sa iyo, Mr. Saldico. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo yero. So mag-atop na ni siya karon. Karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Te plaster ka emosi po bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya og kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag og tabang sa mga taong malumong og balatian og kasing-kasing. Kaya laygon ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat.
Daghang salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. O kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.